how will it provide them happiness po? Siguro more on contentment yon. So, siguro happy na rin sila dahil napoprovide ko naman yung needs ng family ko. Pero, Happy na rin ako. pero hindi nga lang siya yung... Yung intense na, happiness. oo, yung talagang intense na joy ang naranasan niya. Kasi, yun nga, mas pinili niya yung importance ng bagay kaysa sa happiness. So, ano po yung mga... Complicated, ano? Opo. It's a fuzzy concept, yung happiness na yan. Ma'am, paano naman malalaman yung ano yung mga physical signs na happy po talaga yung isang tao? Pagka, syempre, nakangiti. Physical signs, maybe healthy ka, ganon. Pero syempre, di ba, may tao pa rin nagkakasakit kahit happy. Blooming. Siguro, blooming. Kasi they always smile. Ma'am, kasi po yung ibang tao, sinasabi nila na kahit gano'n nila kagusto na ngumiti, tumawa, medyo nahihirapan po sila kasi ang hirap ng sitwasyon nila. Ma'am, paano po ba nakaka-apekto o gaano kalaki po yung epekto ng sitwasyon sa kasiyahan ng isang tao o sa mood po niya? Kasi yun yung sinasabi nilang power of situation naman, yung parang yung kumbaga sa kahit gaano ka happy person, if you're in that situation, you will still feel sadness, depression, frustration, even if you're a very happy person. Kasi situation yun yung situation eh. So dapat you react accordingly doon sa situation na yun. Kunyari, namatay yung favorite pet mo. So the situation is to be sad. Siyempre, you'll be sad. Kahit gaano ka-happy person ka pa. Ayan, Doc, para dun sa mga malungkot nating kababayan na nakikinig ngayon, ano po yung maipapayo nyo sa kanila, mga tip na pwede po nilang gawin sa bahay o kung nasaan man po sila para naman kahit papaano maibsan yung nararamdaman nila? Meron tayong, yung naulit ko dati, yung PERMA, yung acronym na PERMA, yung pleasure, engagement, relationship, achievement, at saka meaning. PERMA. Dapat kapag ka na-achieve mo lahat ng yan, you become happy. So, kunyari, dun sa P, pleasure. If you think you'll be happy by, kunyari, paglilinis ng kuko, pedicure, manicure, it's pleasure for you, you feel happy. Yung L naman. E. Yung E, engagement, kunyari sports. You like sports. You engage in sports. And then you become happy because of sports. Ang R naman, relationship. If you're with your family, your loved one, you're with them, di okay din. Okay yung relationship. You become happy then as well. Meaning, yung parang, na-achieve ko to. I achieved something. And then, you found meaning dito sa bagay na to, sa ginawa mong to. Kunyari, pagtulong sa charity, pag-i-involve sa sarili mo sa mga religious activity, pagsunod sa mga finding meaning. Yung mga ganun bagay, mga abstract na concept na hindi material. Ang meaning most of the time, ang meaning hindi material na bagay. Pag na-achieve mo yon, you become happy as well. Tapos yung pinakahuli, ano nga yung sabi ko? Achievement. Pagka na-attain mo yung mga goals mo, promotion, honors, etc. O kaya kahit yung mga daily goals, ano po, ma'am? Yes, daily goals. Yung mga short-term goals, pag na-achieve mo, you become happy. So, ma'am, pwede rin silang gumawa ng mga listahan? Pwede. Okay yun. Maganda yun. Kasi if you list it, you don't miss things. Mas organized, kumbaga po, opo. Dok, paano naman po nakakatulong yung ipinapayo ng ilang mga espesyalista na isulat yung mga blessings sa isang papel para po maibsan yung bigat na nararamdaman ng isang tao? Pag nililista mo kasi yung blessings mo, ang tendency, you become contented then of what you have.
and you become thankful of what you have. So kung thankful ka at saka contented ka sa meron ka, magiging happy. Magiging happy din. Doc, paano naman po yung mga tao na kahit anong gawin nila, kahit po gawin nila yung PERMA, yung pleasure, engagement, relationship, meaning, achievement, hindi pa rin po nila makuha ngumiti. Ano po yung pwede nilang gawin at kanino sila pwedeng lumapit? Pagka nakakaranas sila ng ganun, baka there's something wrong na talaga with them. Pwede silang mag-seek ng help with counselors, psychologists, pwedeng psychiatrist kung depression na yung kanilang nararanasan, or merely talking with friends. Gaano po nakakatulong yung pakikipag-usap, paglalabas mo ng problema sa mga kaibigan at kapamilya? Para siyang katulad din ng ginagawa ng mga counselor, psychologist, yung tinatawag namin na talking cure. Kaya siya tinawag na talking cure kasi it releases your emotions. Yung pent-up emotions mo nare-release. So, pag na-release siya, gumagaan yung pakaramdam. If you experience pleasure or happiness sa pakikinig sa music, go on. Ano mo lang, continue mo lang, ganun lang. Kung kunyari ikaw sa music, ako sa kunyari reading, edi I'll engage in reading, tapos ikaw naman yung engage in music. Ayan, Doc, ano na po yung pinaka-maipapayo niyo po ngayon dun sa mga tao na nakakaramdam ng lungkot? Ano po yung dapat nilang tandaan? Pag nalulungkot, yung katulad ng binanggit mo kanina, naulit mo kanina, yung tungkol sa counting your blessings, pwede yon. Lalo na kung yung lungkot naman niya ay yung pang everyday life situations lang ba. Kunyari, bumagsak sa quiz, nalungkot, eh di, pwedeng think positive. Next time, babawi ako, ganun. Think positive, count your blessings, talk with your friends, yun, tapos do things na nakakapag-cause ng pleasure para sa'yo. Okay po. Ma'am, maraming salamat po, Dr. Lucille Evangelista. Thank you po. Okay, thank you then. Aha!